So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, mukhang napapakamot na po sa ulo itong si former President Duterte dahil lagi niya nga pong tagline, diba? At lagi niyang paulit-ulit na sinasabi, mahal ko ang Pilipino. So, ngayon nga po mga minamahal na napalaya na po itong si Mary Jane Veloso sa humigit kumulang 14 years na death row sa Indonesia, 'di ba? Ngayon po galit ang taong bayan dito kay former President Duterte. Kasi if we will base mga minamahal sa mga pahayag ng mga dating naging presidente, si Duterte lang talaga yung nakikitaan nilang napakawalang awa at napakawalang puso. So, paano natin yan nasabi? Tingnan nyo yung statement noon ni Pinoy noong April 28, 2015. It seems to serve both of our interest that to keep her alive, to be able to testify. So, ang gusto pong mangyari ng gobyerno noon na dapat kunin na lang na state witness itong si Mary Jane Veloso. So, dahil alam nyo, nakulong itong si Mary Jane dahil nga nakitaan nga po ng hinihinalang heroin sa kanyang bag or sa kanyang daladala papunta nga po ng Indonesia or yung nandoon na siya sa Indonesia. I don't know what the story exact. Pero sa pagkakaalam ko mga minamahal, itong si Mary Jane talagang ginamit po ng mga tao na nasa paligid niya. Itong si Mary Jane kasi musmus at walang masyadong alam sa mga polisiya. So, mga minamahal, very impossible din naman talaga na ganyan yung mangyari kay Mary Jane. So, sa madaling sabi, itong si Mary Jane, balak na lang pong gawin sanang state witness. Pakiusap po yan ni former President Benigno Aquino. So, madami pong ginawang ways. Kahit nga din itong si Dilima, tumulong dito po kala Mary Jane. Pero talagang matigas din po ang puso ng Indonesian countries noon. And maganda po yung nangyari ngayon dahil itong si PBBM nag-courtesy call doon nga po sa Indonesian country and eventually ito, boom, ang ganda ng balita. While habang maganda po yung balita, mga minamahal, ito po yung naging statement ni former President Duterte nung panahon, nung September 12, 2016. Patungkol nga po dito sa presidente na si Joko Wiwidodo ng binigyan niya ng permiso na itong si Mary Jane Veloso ay patayin na lang. Sabi pa nga ni Duterte, go ahead to proceed with the execution. Buti na lang nga po mga minamahal, naurong nang naurong yung prosecution ni Mary Jane Veloso. Tama ba? Yan, Veloso. Naurong nang naurong. So ngayon, madami ang nagagalit. Kasi kung si Pinoy at itong si PBBM, nakikitaan nyo na merong care, ba? Diba? Tapos si Duterte naman, always niyang kiniklaim na mahal niya yung Pilipino, pero bakit niya hinahayaang mamatay sa kamay ng mga dayuhan? Kita nyo, mga minamahal, yung kanyang pagiging walang puso. Talagang smokescreen niya lang yung pagmamahal sa bayan, they hate drugs, yung mga ganyan, pakitang tao. Smokescreen, pero taliwas sa kanyang mga nagiging aksyon. Mahal niya yung Pilipino o bakit mo pinapasok yung mga illegal na gawain such as Pogo. Mahal mo yung Pilipino pero bakit hinahayaan mo na meron kayong gentleman's agreement doon sa China patungkol dito sa West Philippine Sea. Diba? Mahal mo ang Pilipino, bakit hinahayaan mong mamatay ang mga ito? So, paano mo nasabing pagmamahal yan kung ikaw na mismo ang pumapatay sa kapwa mo Pilipino? Alright. So, ngayon, ano ba yung statement ni PBBM? November 20, we managed to delay her execution long enough to reach an agreement to finally bring her back to the Philippines. Kaya malaki pong pasasalamat ng ama ng pamilya ni Mary Jane Veloso dito nga po sa ginawang aksyon ng ating presidente. Although, nawala na po ng pag-asa itong ama ni Mary Jane sa panahon ni former President Duterte, but bait ng poong may kapal. Alam natin yan, mga minamahal. Tingnan nyo, napalaya itong si Mary Jane Veloso sa kanyang death row sentence. Grabe mga minamahal, no? Nasa pinig ka na, piit ka na ng kamatayan. Alright, ito yung balita. Panoodin natin to mga minamahal. Wait lang ha. Bagong
panibagong balita, uuwi na po sa Pilipinas si Mary Jane Veloso na 14 na taon nang nasa death Veloso row sa pala. Indonesia dahil sa kasong drug trafficking. Ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos, kasunod ng mahigit isang dekadang pakikipag-usap ng gobyerno ng Pilipinas sa gobyerno ng Indonesia. Nagpasalamat si Pangulong Marcos Jr. kay Indonesian President Prabowo Subianto at sa Indonesian government para raw sa kanilang goodwill o kabutihang loob. Ang pagpapauwi kay Veloso ay sumasalamin daw sa malalim ugnayan ng Pilipinas at ng Indonesia. Walang sinabi ang Pangulo kung kailan pauuwiin si Veloso. Bago po yan, nakapulong na ni Philippine Ambassador to Indonesia, Gina Hamoralin, ang Indonesian Coordinating Minister for Law and Human Rights kaugnay sa pagpapauwi kay Veloso. 2010 nang maaresto at mahatulan ng bitay si Veloso para sa kasong drug trafficking matapos siyang mahulihan ng mahigit 2 kilong heroin sa kanyang maleta. Yan. So, nahulihan po ng heroin itong si Mary Jane Veloso. Pero yung story kasi na itong mga minamahal, hindi naman talaga si Mary Jane yung may kagagawan nun, kundi yung mga nasa paligid niya. Kasi napapalibutan siya ng mga jijimonyo during that time. So, sa madaling sabi mga minamahal, ginamit po ng mga kasamahan ni Mary Jane Veloso yung kanyang pagiging mangmang, pagiging musmos, dahil walang kaalaman sa mga polisiya, walang kaalaman sa mga batas. So, yung mga kasama ni Mary Jane, nagsitago na ata yung iba na yun. Yung iba, hindi na matagpuan, hindi na makita yung kanilang mga anino. Si Mary Jane talaga yung naidiin at naisakdal din dito sa kagagawa ng kanyang mga kasamahan. Pero sa madaling sabi, mga minamahal, sa kahaba-haba ng panahon, 'di ba? Buti na lang may ginawa yung dating administrasyon, katulad ni Pinoy, na tinawagan yung Indonesian government noon na please, i-delay nyo yung execution ng Mary Jane. Ginawa nila lahat ng paraan. Ang problema nga lang, hindi na pauwi si Mary Jane. Pero maganda dahil ginawa nila ng paraan na ma-delay. So, bitay na sana yon. Pinigilan nga lang po ni former President Benigno Aquino. Etong si Duterte naman, ay go ahead, execute nyo na yan. I hate drugs, yung mga ganun-ganun, diba? Pero buti na lang, pinakiusapan, napakiusapan pa din ni PBBM na wag. Diba? So, hindi na tuloy yung mga minamahal yung execution. So, maraming salamat po. Unang-una dito kay Leila de Lima kasi 'di ba naging DOJ secretary siya during nung panahon na itong si Mary Jane Veloso ay nahuli. Tapos yung sa DFA din, Department of Foreign Affairs, na talagang ginawa din lahat ng paraan para itong si Mary Jane ay hindi maibitay, ma-delay. Wala lang talagang puso dito si Duterte. At maraming salamat din pala dito kay PBBM dahil tinupad niya yung isa sa kahilingan ng ama ni Mary Jane Veloso na gawa ng paraan na makalaya. Actually, 2 years ago, nagsalita din yung ama ni Mary Jane. Yung pagkaupo pa lamang po ng ating presidente, sabi niya, naniniwala ako na si PBBM lang ang makakagawa ng paraan na mapabalik muli ang kanilang anak sa piling nila. Sinabi yan ng kanyang ama na si PBBM na lang ang pag-asa. And tingnan nyo, after 2 years, totoo nga na si PBBM yung naging pag-asa nila para maibalik muli sa kanila yung kanilang anak na si Mary Jane, yung dalaga. Alright, so yun po mga minamahal, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.